Ang taboy ng matinding kamalasan sa buhay. Ang kamalasan po ay mula sa mga malas na enerhiya. Hindi alam ng karamihan. Kapag nadikit sa iyo ang mga malas na enerhiya, kakapit yan sa iyo at kinakailangan mo itong gawin. Ngayon kung hindi mo alam na kailangan itong gawin, baka mamaya tinatago-tago mo pa dyan sa tahanan mo ang bagay na nagiging dahilan or ang bagay na kinapitan ng mga malas na enerhiya na kumukonekta sa iyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang ating mga kasuotan o ang ating mga damit ay isa po sa pinakamahalagang bagay na dapat pinag-iingatan at alam ninyo ang gagawin sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga malas na sandali sa buhay. May koneksyon po ang ating kasuotan sa mga kamalasang nangyayari sa bawat isa. Bakit po? Ang damit po ay itinuturing na second skin natin. Nating lahat. Kaya't ganito kahalaga na dapat pinag-iingatan natin ang ating mga kasuotan. Ngayon po, paano nagiging malas ang bawat kasuotan? Kapag nagkaroon ka ng mga malas na sandali o matinding kamalasan ang nangyari sa iyo, tandaan mo kung anong kulay, anong uri ang sinuot mong damit. Yang damit na yan ay kinakailangan mong tanggalin sa buhay mo. Ang matinding kamalasan po na sinasabi, ito po yung nagdulot sa iyo ng matinding financial drain, pagkakasakit, pagkasira ng pamilya, o kung anong uri pa man ng matinding pangyayari na nakapagbago sa buhay mo. Tingnan mo ano sinuot mo, anong kulay, anong damit yun. Ganito ang kailangan mong gawin sa damit na yun para maputol po at hindi na ito maulit pa. Ang karamihan po sa atin kapag tayo ay may luma ng damit, yan ay itinatabi. At kung minsan, ito ay pinamimigay natin sa ating mga kaanak o sa mga taong may gusto nito. Pwede naman pong gawin yon. Ngunit meron kang kailangang tandaan bago mo ibigay ang damit mo. Lalong-lalo na po na yan ay mula sa iyo. Mula po yan sa sariling enerhiya mo or yung enerhiya mo ay nandyan sa damit mo. Ngayon, pagdating naman po sa damit na suot mo noong nagkaroon ka or wag naman sana na dumanas ng malas na sandali, no? Pero kung sakali po mga madam, mga sir, na dumaranas kayo ng mga malas na pagkakataon at sa tingin ninyo tuloy-tuloy yan, napuputol lang ng saglit, babalik na naman, may malasing ka na naman ulit, tingnan mo yung mga nakatago mong damit. Alalahanin mo ano ang nangyari nung sinuot mo yan. Okay? So kapag naalala mo anong damit yon nasuot mo na may nangyaring malas sa'yo, kinakailangan pong gupitin ang damit at itapon. Ito po ang pamamaraan sa kung paano ninyo puputulin yung kamalasan, lalo na kung may nangyari talagang malas na sandali sa inyo. Yung damit na sinuot mo, kunin mo yon. Kung yun ay itinago mo, tanggalin mo sa pinaglalagyan mo, ilabas mo, at kailangang gupitin po yung kuwelyo nito. Gugupitin mo yan para po sa kahulugan nito na pagputol mo ng enerhiya mo at yung malas na sandali na nangyari sa'yo. Ngayon, pagkatapos gupitin ang kuwelyo nito, mga madam, mga sir, kinakailangan mo itong apakan o ipunas mo sa sahig. Gawin mo itong basahan bago mo itapon. Nangangahulugan yon na binitawan mo na at ang enerhiyang kumapit dito na nagdulot ng malas na sandali sa iyo ay naalis na.
kinakailangan na itong itapon mga madam, mga sir. Okay? Kung may ganun kang pangyayari sa buhay. Okay? Kailangan po itong itapon at alisin mo. Sapagkat mga madam, mga sir, kapag tinago-tago mo pa yung damit na suot-suot mo nung may malas na pangyayari sa buhay mo, kapag yung damit na yan ay nailabas sa pinaglalagyan nito, mabubuhay muli yung enerhiya nito at yung malas na pangyayari na yon, yung energies po nun ay mabubuhay ulit. Maa-activate ito. At darating na naman, maaari na magkaroon ka na naman ng panibagong malas na sandali. Kaya po, pinuputol yung damit, ginugupit yung damit. Pwede ring hindi sa kwelyo gupitin yan, pwedeng sa may gilid gupitin bago ito itapon. Kailangan po kasi maalis yung enerhiya ninyo sa damit. Dahil nandyan yung enerhiya natin sa damit natin, yan ay second skin natin. Okay, ngayon po, kung kayo naman ay magdo-donate ng damit, may gustong humingi nito sa inyo, or gusto nyo ipamigay ito sa mga kaanak ninyo, ito po ang gawin mo. Labhan mo muna yung damit, lalo na kung wala namang negative energies na nangyari sa mga damit na nakatabi mo at nais mo na itong ipamigay. Labhan mo muna. Bakit po kinakailangan labhan muna? Baka maibigay mo yung wealth energies mo. Kaya kinakailangan po labhan ito at patayuin muna bago mo ito ibigay sa iba. Okay? So, kapag kayo ay magdo-donate ng damit, mga gamit, mga madam, mga sir, pag mga gamit po punasan lang, okay na yan. Pag damit po talaga, labhan po talaga bago ito ipamigay. Pero po yung mga damit na nagdulot or suot ninyo nung nagkaroon ng hindi magandang pagkakataon sa buhay ninyo, huwag nyo ipamigay yun. Okay? Kasi po baka magkaroon ng backfire yon. Imbis na malasin yung tumanggap, baka ikaw ang malasin. Okay? So mas maigi na gupitin mo yon at itapon mo. Okay? Yun yung isa sa pinaka maiging paraan para maputol yung kamalasan at walang anumang mangyaring ganun muli. Hindi alam ng karamihan na sa damit mismo nagmumula yung mga malas na pangyayari. Lalo na kung yung damit na yan ay dati nang merong ganung pangyayari na suot-suot mo yon. Okay? So sometimes po nagkakaroon talaga ng pagkakataon na yun, nakabili sila ng second hand na clothes, minala sila, may mga nangyayari po talagang ganon. So kung mahilig ka sa mga pre-love items, pre-love na damit, labhan mo lang yan, okay na yan. So para sa pinakamaiging paraan, bumili ka ng pre-love na damit, gusto mo yan, konting asin lang po, okay na yan. Habang sinasabon mo siya, lagyan mo konting asin. Pag nagbanlaw ka, kalamansi, 3 piraso. Para maibalik yung good luck energies nung damit na binili mo. Okay? So, konting patak ng kalamansi lang mga madam, mga sir, hindi yan nakakasira ng damit. Okay? Wala pong problema dyan, lalo na kung marami naman yung tubig na gagamitin ninyo. Huwag nyo lang ipatak yung kalamansi direkta sa damit, sa tubig po. Okay? Para sa mga mahihilig po o yung may gusto ng mga pre-love items, pre-love na damit, pwede naman po yun. I-cleanse nyo lang. Okay? At sa mga magbibigay, magdo-donate, tandaan nyo lang po, labhan mo muna para hindi mo aksidenteng maibigay yung wealth mo sa kanila. Okay? So isa ito sa dapat pong alam nating lahat kung paano natin i-handle yung mga damit na suot-suot mo nung merong mga pangyayaring hindi ka nais-nais na dumating sa'yo. Hanapin sila at kinakailangan po, yan ay gupitin mo bago mo itapon. Okay? Kasi po, umuulit sila at na-activate sila kapag nailabas mo sila ulit at naisuot mo, na-activate ulit yun kasi dumikit sila ulit sa balat mo. Okay? At iniiwasan ng lahat na magkaroon ng mga malas na sandali sa buhay. So kung nagkaroon ka na ng ganon, alalahanin mo lang ano yung sinuot mo at dapat po na alisin na ito
sa tahanan mo para hindi na ito magdulot pa ng kamalasan. Okay? At para naman po sa ating mga wallet. Kung yung wallet mo rin ay sa tingin mo nagdulot ng kamalasan sa'yo, bago mo itapon yung wallet, ginugupit din po yan mga madam, mga sir. Para maputol din ang enerhiya mo at maalis sa wallet mo. Para hindi rin aksidente na maibigay or makuha yung wealth mo sa'yo. Kaya ginugupit po yung wallet bago itapon. Maliban po doon sa mga wallet na nasira na kaya tinapon talaga ito. Okay? So kapareho po ng damit. Yung mga wallet, yung mga bag na sa tingin ninyo nagdulot ng kamalasan sa inyo, gugupitin nyo po muna bago ninyo itapon. Ngayon kung ito naman ay papamigay ninyo, i-cleanse nyo lang. Pwede naman po yun. Pero mas maigi pagdating sa wallet, huwag nyo na ipamigay. Mas maigi na itapon nyo na lang. Kasi baka mamaya malasin din yung tatanggap nito dahil wallet po yan eh. Okay, so kung minalas ka dyan sa wallet mo na yan, huwag mo na ipamigay. Piliin mo na lang na huwag na itong gamitin or itapon mo na lang para hindi na maulit pa at maputol po yung mga kamalasan na nagmumula dito. Yung comment po ni ma'am na kahit anong orasan pwede, yes ma'am. Yung orasan natin po mga madam, mga sir, maganda siyang ilagay sa east area ng tahanan natin or kung saan man nakalagay ang orasan ninyo at wala naman kayong nagiging problema sa paglalagay nito sa tahanan ninyo, huwag nyo na ilipat, okay na yan. Okay? Kasi maaaring hindi lamang natin alam yung direksyon, pero pwede natin pagbasihan yung pakiramdam ninyo. So kung sa tingin mo nung nilagay mo yung orasan na yan, okay ka naman, huwag mo nang alisin. Okay? Kasi mas maigi yung nararamdaman natin sa area. Di po ba? Kung okay ka sa pakiramdam mo na yan, sige, lagay mo dyan. Wala namang nangyayaring di maganda sa inyo, okay naman, good yung area na nalagyan mo, tuloy mo na yan. Pero sa mga nagtatanong po, east area pinakamaganda para ilagay yung orasan at pwede rin pong ilagay yan sa kusina, sa kung saan kayo nagluluto, pwede po. Okay? Wag lang sa bedroom mga madam, mga sir. Sa living room pwede rin po yan mga madam, mga sir. At sabi ko nga po, pagbasihan ninyo yung pakiramdam ninyo. Kung sa tingin ninyo, yung pinaglagyan nyo, okay naman kayo, yan na po ang sundin ninyo. Okay? So sa lahat po ng comment, maraming salamat po. At sa lahat ng nanonood, maraming salamat po mga madam, mga sir. May mga products po tayo sa baba. Dito po sa baba, may mga nakapost po na products dyan. May mga products po tayo na nakapost dito mga madam, mga sir. Sa mga gusto po umorder nito, click nyo lang po yan. Didiretso na po kayo sa platform na kung saan ninyo yan mabibili. Okay? At makikita nyo rin po yung presyo niyan, kung magkano, at kung ito ba ay ma-deliver sa area ninyo, mga madam, mga sir. Ngayong nasa 2026 tayo mga madam, mga sir, protective amulets, magsuot ka talaga. Maglagay ka ng mga pampaswerte, pangontra mala sa tahanan mo dahil iba ang enerhiya ng taon na ito. So maraming salamat po sa lahat-lahat ng nanonood.